Masayang araw mga ka-PL. Mainit na pinag-uusapan at pinagtatalunan ng ating mga kababayan sa social media. Itong si Jaime Bautista, mga ka-PL ng DOTR. Dahil kanina lamang mga kababayan, ito breaking news pa nga, kalalabas lang po nitong balita, ang sabi ho dito, nag-resign di umano itong si Secretary Jaime Bautista, mga kababayan. Pero meron naman pong ibang mga kababayan natin sa social media na nagsasabing bumitaw na di umano itong mama sa DOTR dahil hindi na di umano nito masikmura ang kawalang silbi ng Administrasyong Marcos. O ito ang balita mga kababayan, basahin ko. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin po ng video. Maraming salamat, pakikisuyo lang. O ito na, ilalagay ko dyan. O, breaking news, 3 oras pa lamang po ang nakakalipas, mga kababayan. Ang sabi ho rito, Vicencio Vince Bringas Dizon is going to be the next Secretary of the Department of Transportation o DOTR effective February 21, 2025, mga kababayan. Papalit na itong si Vince Dizon, mga kababayan, sa DOTR. At ang kanyang papalitan naman po, itong si, basahin ko na lang, he is already authorized by the Office of the President, mga kababayan, to start the transition at the DOTR in coordination with the team of Secretary Jaime Bautista who has resigned, ayan na, due to health reason di umano, mga kababayan. Health reason ang sinabi ho dito. Parang nakakahalata na ako. Every time na meron pong nagsisipag-alisan sa kanilang pwesto, nag-resign, ang kanilang laging rason, mga kababayan, ay health reason. Ano ho sa palagay ninyo? Baka naman tama ang sinasabi ng ating mga kababayan na hindi na di umano masikmura nitong si Jaime Bautista ang Administrasyong Marcos. Ano ho sa palagay ninyo? O eto, sabi nitong isa, mga kababayan, kilala nyo ho yan. O, ang sabi niya, kitang-kita nyo naman, may sisibakin today. Ayan, ang kanyang ipinapakalat, mga kababayan. Maaring totoo, maaaring hindi. Kapag sinabi kasi, mga kababayan, na sisibakin, ibig sabihin, maaaring hindi nagustuhan ang kanyang trabaho o kanyang performance. Kaya siya sisibakin. O baka naman, kumokontra ito sa kagustuhan ng mga politikong ganid sa salapi at kapangyarihan. Kaya sisibakin. Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? O ang sabi naman po nitong aking tiyuhin, mga kababayan, ayan, nakikita nyo naman, hindi na rin nakatiis iyong gold body kong DOTR Secretary Jaime Bautista sa mainit na kusina, mga kababayan. Bumitaw na rin! Yan, di ba? Siyempre, sa bawat post nitong mga kilalang personalidad sa ating bansa, mga kababayan, may kanya-kanyang komento ho yan. Sa post nitong isa na nagsasabing sinibak o sisibakin, siyempre, mga followers niya yan at
bangag yung mga yan, mga kababayan. Sumasang-ayon sila doon sa sinabi nitong nagsasabing sisibakin di umano si Jaime Bautista. Ito naman kay Tito J, siyempre, may mga comment din. Dahil ang sinabi ng ating tiyoy na si Jason sa mga kababayan, bumitaw na rin. Dahil nga, hindi na makatiis sa mainit at malansang kusina. Siyempre, may mga komento din dyan ng ating mga kababayan na sumasang-ayon naman sa sinabi ni Tito Jason sa ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan, sa mga nakaraang taon sa Administrasyong Marcos, mga kababayan, sunod-sunod po na nagsisipag-alisan ang kanyang mga tauhan. Bakit ganon? Kung nagugustuhan nga naman nila, ang pamamalakad o ang Administrasyong Marcos, bakit sila aalis? May sweldo sila, may trabaho sila, may mga benepisyo. Siyempre, may mga pitik-pitik pa yan, mga kababayan. Di ho natin alam, di ba? Ba't ka aalis? O baka naman, napokonsensya na. Hindi na matiis, mga kababayan, ang alam nyo na na meron sa Administrasyong Marcos. Di ba? Ano ho sa palagay ninyo, mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. Maaring magkaiba po ang sinasabi ng ating mga kababayan sa social media, dito sa Facebook. Pero dito po sa channel natin, mga kababayan, gusto ko pong malaman kung ano po ang inyong palapalagay dito sa pag-resign di umano ni Jaime Bautista o sinibak di umano itong si Jaime Bautista. Ano ang masasabi niyo? Paki-comment nang mabasa ho natin. Okay? Dumako na ho tayo dito sa ating pangalawang pag-uusapan, mga kababayan. Itong isa sa mga sinusuportahan ng ating mga kababayan pagdating po sa 2025 midterm election o senatorial election, mga kababayan. Ito ho ang sabi, basahin ko na rin. Ayan, update. Kandidato sa pagkasenador na si Dr. Willie Ong, nag-anunsyo ng kanyang pag-atras sa pagtakbo sa 2025 elections, mga kababayan. Tuloy ko yung basa nang malaman po natin ang dahilan. Sa isang post ng kanyang Facebook page, sinabi niya na nais niyang tutukan ang pagpapabuti ng kanyang kalusugan. Ito ang totoo, mga kababayan, na ang rason pangkalusugan talaga niya. Kaya siya aatras sa kanyang kandidatura kasi nga naman nakita ho natin sa mga balita noong nakaraang buwan na itong si Dr. Willie Ong humaharap ngayon sa kanyang sakit. Itong cancer nga, mga kababayan. May rason, may saktong rason. Ayan, hindi katulad nung kanina, mga kababayan, si Secretary Jaime Bautista ang sinabi sa balita, kaya di umano nag-resign dahil din sa kanyang kalusugan. Ayan, na ang sabi naman ng ating mga kababayan, hindi na makatiis sa masangsang at mainit na kusina. Ano sa palagay ninyo? Ayan mga kababayan, sa mga sumusuporta nitong kandidato sana na si Dr. Willie Ong, sa palagay ko may panalo sana, may panalo pa man sana itong mama na to. Kasi napakaraming supporter nito maraming handang iboto siya, suportahan siya. Kaso umatras. Ito mga kababayan, opisyal na pong umatras hindi na po lalahok si Dr. Willie Ong sa senatorial election, mga kababayan, sa itong taon na ito. Ayan, umaatras na siya. Kaya pakisabi na lang po sa ating mga kababayan na mga hindi pa nakakaalam
At baka umaasa pa sila na tatakbo sa pagkasenador si Dr. Willie Ong. Pakisabi ho, pakiabot ho sa kanila, pakishare po itong video nang malaman ho nila ang totoong rason ni Dr. Willie Ong kaya siya umatras sa kanyang kandidatura. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.